serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, nakisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita sa Araw ng mga Bayani para sa taong ito. Pinangunahan ng Pangulo ang flag raising at wreath-laying ceremonies sa libingan ng mga bayani sa Taguig City nitong Lunes, Agosto 26. Ang paggunita sa Araw ng mga Bayani ngayong 2024 ay mayroong temang kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. Narito naman ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita sa Araw ng mga Bayani. Thank you to our National Defense Secretary, Secretary Gilbert Teodoro, for his kind introduction. Please take your seats. House Speaker, Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives with us today, Executive Secretary Lucas Bersamin, and members of the Cabinet, His Excellency, the Most Reverend Charles Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, honorable members of the Senate, National Historical Commission of the Philippines Chairman, Regalado Trota Jose Jr., AFP Chief of Staff General Romy Bronner, and the major service commanders, Taguig City Mayor Maria Laarni Cayetano, my fellow workers in government, our beloved veterans who are here with us today, ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning. On this day, the National Heroes Day, we commemorate and honor the courageous men and women who fought in battles to safeguard our land, our freedom, and our dignity. The heroes who dedicated their lives for our nation and represent the unbroken lineage of Filipino heroism and the enduring spirit of our patriotism. Our country's rich history produced a number of great heroes. Lapu-Lapu and his warriors stood firm and defiant against foreign aggressors. Dr. Jose Rizal, whose brilliance and passion sparked a revolution. Andres Bonifacio, Antonio Luna, and the Katipuneros, whose dauntless courage blazed the trail for freedom. Gabriela Silang, Trinidad Texon, Teresa Magbanwa proved that Filipino women are just as fierce and valiant as their male counterparts. Their bravery and determination paved the way to the freedom that all of us enjoy today, although it came at a high cost: their peace, their rights, their lives. While these gallant men and women remind us that our liberty was hard-won, those who lie here at the libingan ng mga bayani reminds us once again of the constant vigilance that it's required to preserve it. Let our commemoration today teach us the importance of not only remembering our heroes,
but also of continuing to perpetuate their legacy of patriotism and of nobility. After all, heroism is not confined to just the history books. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. We have seen how it resides in the heart of a modern-day Filipino, fearless amidst the continuing adversities and perils that the world has unleashed, geopolitical conflicts, diseases, climate change. We see it in the Navy and the Coast Guard, who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. It is emulated by educators who lead our fight against illiteracy, journalists to promote truth and accountability, the environmental advocates who ensure that we and our children will have a safe place to call home. It is embodied by our athletes who stood before millions, bearing the name of the Philippines in the international arena. All our Olympic athletes who persevered and highlighted once again the Filipino talent in the field of sports. Soon, the Paralympic Games will start, and the 6 Filipino Paralympians are already there, making us proud. The extraordinary strength and dedication to compete despite their disabilities are a symbol of hope for all of us. The national pride they brought and continue to bring home is unrequitable. Not by awards, not by effusive praises, not by incentives. We have heard their stories. We saw the glory. We did not, however, witness the discipline and the sacrifice that they endured to train every single day, the risks of injury, the struggles of financial constraints. And yet, we see them, and they have come through. That is the definition of a modern hero, and a testament that each of us is capable of becoming one by uplifting our fellow men and women, serving our communities, and working to save our heritage for future generations. As we dedicate this day to honor our heroes of the past, let us not lose sight of what is asked of us for the present and for the future. Let us carry on the great legacy of our brave ancestors with the fortitude of an enlightened mind, the strength of compassion and generosity, and the courage of our convictions. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Let us acknowledge the significance of history and pass it on to our young Filipinos so we can nurture in our children the love of country. For it is only in that patriotism that we can preserve our national identity. Let us pay homage to our past so that we can be worthy of the freedom that our ancestors fought for and of the bagong Pilipinas that we can proudly leave to succeeding generations. With this vision ingrained in our endeavors, we can build a nation where the dreams of our heroes are realized in every home, in every community, in every single Filipino heart. I wish everyone a meaningful day of remembrance. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang kabayanihan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot na sa 300 at 90 mga baboy na nakumpiska mula sa mga shipment na dumaan sa mga isinasagawang checkpoint ang nakitaan
ng sintomas ng African Swine Fever o ASF. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa na siyam na po sa mga nakumpiskang baboy ang kumpirmadong positibo sa ASF. Sinabi pa ni de Mesa na isinasailalim na sa culling ang mga nakumpiskang baboy na nagmula sa 8 truckings. At nung matapos nga yung kumpirmasyon sa pamamagitan ng laboratory test, nakita natin na may kumpirmado na ASF positive ito at kaya na-condemn na itong mga baboy na ito. Samantala, ayon pa kay De Mesa, sasampahan ng kaso ang mga shipment na nagbiyahe ng baboy sa iba't ibang bahagi ng bansa na walang kaukulang dokumento. Karamihan aniya sa mga nakumpiska ay mga shipment na nanggaling sa Southern Luzon. Ayon pa kay De Mesa, magpapatuloy ang pagsasagawa ng checkpoint at inspeksyon sa mga ibinabiyaheng mga baboy. May mga na-violate sila ng mga guidelines natin. Yan ay sasampahan ng mga kaukulang kaso para talagang malaman nila na seryoso tayo tungkol sa mga bagay na ito. Plano rin ng BAINA magdagdag ng additional site for inspection dahil nakita natin na effective talaga ito para mabawasan yung maibsan yung pagkalat ng ASF. Si Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaasahang mas mapalalakas ang produksyon ng palay sa bansa na pinagkukunan ng ibinebentang bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos kada kilo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na ang ibinebenta sa ngayon sa mga kadiwa store na 20 pesos kada kilo ay ani mula sa mga magsasaka na nasa ilalim ng contract farming ng ahensya. Nasa ilalim ng contract farming na ito ang 40,000 ektarya ng taniman ng palay ng mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Target aniya na palawakin pa ang sistema ng contract farming para sa mga magsasaka ng palay sa bansa. Buong Pilipinas po na to, meron kami kasing pilot project pero maliit lang yung una po, nasa 40,000 hectares lamang po yung unang pilot project natin kasi ng pamahalaan kung ito'y maganda, no? Pagtatanim natin ng may economies of scale. Ngayon, nakita ng gobyerno natin maganda pala. So, itong susunod na mga taon, sigurado po tayo i-scale up po ito. Kasama, convergence na po namin ito ng Department of Agriculture. Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, isang panibagong sistema ng pagsasaka ang ipinakikilala ngayon ng National Irrigation Administration o NIA na makatitipid sa patubig kasabay ng pagpapataas ng produksyon ng palay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na ito ay ang paraan na tinatawag na Alternative Wetting and Drying o AWD sa mga lupang sakahan kung saan 20 hanggang sa 30% ng tubig ang matitipid. Mas tataas rin aniya ang produksyon ng palay sa nasabing sistema na mainam gamitin sa panahon ng tagtuyot at kung may kakulangan sa supply ng tubig sa mga palayan. Ginamit na rin ang sistemang ito noong nakaraang El Nino kaya kaunti na lamang ang hindi napatubigan habang napanatili ang target na produksyon ng palay. Tataas pa yung ani ng ating mga yung yield ng ating mga magsasaka kasi nga pag binaba mo yung tubig hahabulin yung roots ng palay So nagiging maganda yung root system ng palay, mas maganda yung kanyang absorption ng itong mga micronutrients sa tinatawag So lalo hong
humahaba yung roots, lalong gumaganda yung yield niya. So dumadami ho yung ani ng ating mga magsasaka. Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Administrasyong Marcos ang buong suporta ng pamahalaan sa siyam na manggagawang Pilipino na nasagip mula sa human trafficking sa Laos para makabangon muli sa buhay. Sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac nitong linggo sa NAIA Terminal 3 ang mga Pilipino na biktima ng human trafficking. Ito ang unang batch sa 73 Pilipino na nasagip mula sa mga sindikatong scammer sa Laos. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang modus ay papangakuan ang mga Pilipino na magtatrabaho bilang customer service representative sa Thailand pero gagawin lamang na scammers. Ipinangako ng DMW at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga trafficking survivors ang tulong pinansyal, psychosocial support, tulong legal at iba pa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang ligtas na paglilikas at pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker o OFW na apektado ng gulo sa Lebanon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, naghanda na ang ahensya noong isang taon pa matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanda sa anumang posibleng mangyari sa gitnang silangan. Sinabi pa ni Cacdac na kabilang narito ang ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sa mga konsulada sa Beirut at Lebanon. Sa ngayon, may 45 Pilipino ang nasa proseso na ng repatriation. Samantala, ligtas na ang 23 Pilipinong seafarers na sakay ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea at nakarating na sa hotel na tinutuluyan ng mga ito. Sumasailalim aniya ang mga ito sa mga protocol, debriefings at serbisyo medikal at tiniyak ang tulong at suporta ng gobyerno matapos makausap ang mga tripulante at mga pamilya nito. Nagpasalamat ang mga tripulante at pamilya nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police o PNP ipagpapatuloy ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ito ang naging paninindigan ni Local Government Secretary Ben-Hur Abalos matapos ihayag na batay sa intelligence report ay nasa loob pa rin ng 30 ektaryang compound ng KOJC si Kibuloy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nanindigan si DILG Secretary Ben-Hur Abalos na hindi titigil ang Philippine National Police sa kanilang legal na tungkulin na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na batay sa intelligence report ay nasa loob pa rin ng 30 ektaryang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao si Kibuloy na nanatili naman ang maximum tolerance o ang pinakamataas na antas ng pagpapasensya at paggalang sa karapatang pantao sa hanay ng kapulisan. Kaugnay niyan ay muling nanawagan ng DILG kay Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan na nasampahan ng kaso na kusang loob ng sumuko upang harapin ng naaayon sa batas ang mga paratang sa kanila gaya ng pang-aabuso sa bata, pang-aabusong sensual
at human trafficking. Giit ni Abalos, ang pagsuko ni Kibuloy ang tanging paraan upang maipakita niya ang kanyang paggalang sa batas. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pagsunod sa batas at payapang pagsuko, panawagan ng mga mambabatas kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos makiisa ang mga mambabatas sa panawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao City Chapter kay Kibuloy at kapwa akusado na payapang sumuko at sumunod sa batas. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Kathleen Forbes. Nakiisang ilang mambabatas sa panawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao City Chapter kay Pastor Apollo Kibuloy at kapwa akusado na payapang sumuko at sumunod sa batas. Ayon kay One Rider Porteles, Representative Rods Gutierrez, hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa batas, ngunit pagpapakita ng paggalang sa justice system at due process. Paalala naman ni Ako Bicol Porteles, Representative Jill Bongalon, na ang rule of law ay mahalagang bahagi ng demokrasya at walang sino man ang mas nakakataas dito. Sinigundahan nito ni Deputy Majority Leader Janet Garin at sinabi na ang pagpapasuko kay Kibuloy ay nagpapakita ng importansya ng pananagutan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa legal system. Suportado naman ni Deputy Majority Leader Jude Asidre ang tugon ni dating Senator Leila de Lima ukol sa pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay sa isyu. Ani Asidre, imbis na tuligsain ang pagpapatupad ng isang legal na warrant of arrest, ay dapat tulungan na lang ng dating Pangulo ang mga otoridad na pasukuin si Kibuloy. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nanawagan sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na igalang ang batas. Kasabay nito, pinaalalahanan din ni Marbil ang mga political backer ni Kibuloy na ang pagkanlong sa isang pugante ay seryosong paglabag sa batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nanawagan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na galangin ang batas at kumbinsihin ang kanilang leader na harapin na lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Kasabay nito, pinaalalahanan ng PNP Chief ang mga political backer ni Kibuloy na ang pagkakanlong ng isang pugante ay seryosong paglabag sa batas. Pinaalalahanan din ni Marbil ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na ang kanilang mga kilos ay dapat naayon sa mga turo ng Biblia na nagtuturo ng paggalang at pagsunod sa mga otoridad. Nauna ng tiniyak ng PNP Chief ang kaligtasan ni Kibuloy sakaling magdesisyon itong sumuko. Naniniwala rin ang opisyal na nasa loob lamang ng Kingdom of Jesus Christ compound si Kibuloy at ang 4 pang kapwa-akusado nito base na rin sa mga natanggap nilang impormasyon. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, gagawin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang lahat para maipakulong ang pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo at kanyang mga kasama. Ito ang naging pahayag ni PAOK spokesperson Winston Casio sa posibilidad na matakasan ang pagkakakulong sa bansa sakaling makansela at ma-revoke ang pasaporte at nasyonalidad ng mga ito. Gayunpaman, kumpiyansa ang PAOK na kaya nitong magpakulong ng mga high-profile fugitive sa bansa at mapanagot sa mga krimen laban sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Casio na posibleng mabigyan ng proteksyon sa ilalim ng international law sakaling makansela at mabawi ang passport at nasyonalidad ni Guo at mga kasama nito. Umaasa naman si Casio na makukulong sa Pilipinas sina Guo at mga kasama nito para managot sa mga Pilipino. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, puro pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang lumalabas sa mga dokumento na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, digital footprint man o testimonial footprint ay lumalabas pa rin ang pangalan ni Roque. Dahil dito, sinabi ni PAOC spokesperson Winston Casio na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na sangkot si Roque sa Pogo. Hindi naniniwala si Casio na coincidence o nagkataon lamang ang pagkakasangkot ng pangalan ni Roque sa isyong ito dahil nagkalat aniya ang mga ebidensya. Nilinaw naman ni Casio na patuloy ang PAOC sa kanilang investigasyon sa mga pangalan na lumalabas kaugnay sa issue ng POGOS. Aniya, bukod kay Roque, lumabas din ang mga pangalan ng bureaucrats, tenured officers at mga dating opisyal ng gobyerno. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, maituturing na seryosong bagay ang bullying sa mga kabataan na kailangang pagtuunan ng pansin. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni University of the Philippines Diliman Professor of Anthropology Dr. Nestor Castro na maraming kaso ng bullying na nangyayari pero hindi nalalaman habang ang iba ay pinalalampas lamang. Reaksyon nito ni Castro sa iniulat ng Program for International Student Assessment o PISA kung saan tinaguri ang bullying capital of the world ang Pilipinas. Sinabi naman ni Castro na may kinalaman na rin ang kulturang Pilipino sa mga nangyayaring bullying sa lipunan. Ito ay matagal nang nangyayari sa ating bansa. Bahagi na ito ng negatibong katangian ng ating kultura. Halimbawa, yung pagkuyog. Kapag halimbawa may tinutukso, ay nako, lahat na tinutukso ng isang tao. Dati rin yung ating mga palayaw sa ating mga probinsya, nakadepende sa mga itsura. Sinabi rin ni Castro na nakabubuting magkaroon ng talakayan at patuloy na paglalabas ng impormasyon kung paano mapipigilan ang bullying sa mga pamayanan. Kailangan aniya na magtulungan ang bawat Pilipino upang masolusyonan ang suliranin kaugnay ng bullying. Sana naman hindi tayo umaaksyon dahil lang nadyadyaryo tayo, na new news tayo na napakalala ang kondisyon sa Pilipinas. Pat mababa man o mataas ang antas ng bullying sa Pilipinas ay ina-address natin ang problemang ito. So kinakailangan nating pagtulong-tulungan ang ating efforts, ang pamilya, ang eskwelahan, ang barangay, ang pamahalaan para ma-address ito. Si University of the Philippines Diliman Professor of Anthropology Dr. Nestor Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Iba't ibang youth development services
Ibinaba ng provincial government ng Isabela sa isang universidad sa lungsod ng Kawayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nangidanon ti provincial government Isabela ken dagiti katulungan dagiti nga ahensya ti libre ana dumaduma Youth Development Services kadagiti estudyante ti Isabela State University Kawayan City Campus. Iti naisayangkat nga oras ng kabataan Youth Caravan. Impagaritget ni Sangguniang Kabataan Panlalawigang Federation President Catherine Joy Legaspi nga iti probinsya dagiti agtutubo ket saan laang nga may pangpangeg ken masupsuportaran iti bulan dagiti agtutubo no diket iti entero tawen. Iti dayto ay Youth Caravan karaman kadagiti naibaba a serbisyo ti Boji Rodito Opportunities for Education, Scholarship Application, Technical Assistance para kadagiti youth organizations kan Youth Organization Registration Program, Adapa Information Dissemination kan National ID Applications manipod iti Philippine Statistics Authority, Digital Literacy and Online Job Opportunities manipod iti Department of Information and Communications Technology kan Voter Registration babaen met ti Commission on Elections. Karaman pay kadagiti naisayangkat ti Career Guidance, Labor Market Information kan Employment Coaching babaen ti Public Employment Service Office. Sigun kini Board Member Marco Paulo Meris na ikumit na Governor Rodito Albano kan Vice Governor Faustino D. Ti panang sigurado an asidag dagiti provincial programs kadagiti masakupan daytoy. Dayta ti damag manipod Radyo Pilipinas Tuguegarao. Dayti ni April Salucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, mahigit sa 1,200 individual sa Benguet, benepisyaryo ng AKAP. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nakaawat dagiti na surok sa ngaribo ken duwa gasot nga individual iti sag 5,000 nga pesos sa cash assistance iti sidong iti ayuda para sa kapos ang kita program no AKAP iti Department of Social Welfare and Development. Nagiti beneficiary ket tumili tila Trinidad itogon Tuba ken Kapangan nga dana ti minimum nga sweldo pakaramanan nagiti barangay workers Sangguniang Kabataan members, laborers, farmers ken dadumapay. Tinaipa nga pondo ket inisyatibo ni Congressman Eric Goya anay dalan itinasaw nga ahensya impanamnaman na ang may kandi iti cash assistance sa iti karaman tinaso nga sektor iti aming nga sangapulo ket talunga munisipyo iti Benguet nang runa ta dumanon iti 50 milyon na pesos iti nailata nga pondo para iti programa. Nagyaman mat dagitoy iti suporta dagiti opisyal pakinumanan na Presidente Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez ken ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. Mahigit 350,000 pesos na kolekta ng SSS sa mga delinkwenteng employer sa lalawigan ng Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris de la Rosa. Uminabot na sa 354,817 pesos ang nakukolekta kan Social Security System o SSS Virac Branch hali sa mga delinkwenteng employer sa Catanduanes. Inibilang resulta kan pagsasagibon in RIS o Run After Contribution Evaders kan ahensya hali sa manlain-lain na banwaan in probinsya. Sigon sa datos kan SSS Virac Branch as of July 2024, igonin 55 employers sa probinsya na maabot sa more than 2.6 million ang kabilugan na utang pag-abot sa kontribusyon asin penalties. Sa numero na ini, maabot man sa 526 na empleyado ang mga apektado.
Kadaklan sa nasabing numero ng delinquenting employers may problema sa non-remittance, nagkapera, nagtugot sa installment as in reconciliation, habang 10 mandigdi ang uminabot na sa referral sa SSS Legal Department. Sigon kay SSS Verac Branch Information Officer Anjo Evangelista, mas pakukusugon panindaan sa indang mga pigsasagibong estratehiya arog na sanakan bulanan na pagsasagibon ng RAIS para masiguro ang koleksyon para sa kapakanan ng mga apektadong obrero. Hale Vera Catanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris De La Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Pasigarbo sa Sugbo Festival ng Kapitolyo ng Cebu, isasagawang muli sa Cebu City Sports Center. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Walang puso ng ipahigayon na Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals sa Cebu City Sports Center. Kinihuman gipahigayon sa niaging tuig didto sa dakbayan sa Karkara ang indigay sa mga lungsod ug dakbayan nga naglangkob sa lalawigan sa Sugbo. Nigawas nga mananaog sa Grand Ritual Showdown ng Dagitab Festival sa dakbayan sa Naga. Ikaduhang ganti ang Sugat Kabanhawan sa lungsod sa Minglanilla, samtang ikatulo ang Garbo sa Lapu-Lapu Festival. Nigawas nga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 Street Dancing ang Kabkaban Festival sa dakbayan sa Karkar. Ikaduhang ganti ang Rosquillos Festival sa Liluan, samtang third best sa street dancing ang Panumod Festival sa lungsod sa Barili. Best Festival Costume ug Best Mayor's Introduction Video ang Isda Festival sa lungsod sa Madridejos. Best Decorated Float ug Best Festival Jingle ang Sarok Festival sa lungsod sa Consolacion. Best in Caroza ang Palawud Festival sa lungsod sa Bantayan. Samtang alang sa Festival Queen Competition, gikoronahan isip Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen 2024 si Maria Yasmin Fabian sa Kabkaban Festival sa dakbayan sa Karkar. Best Festival Queen Costume si Eden Grace Mendez sa Sinulog sa Carmen, samtang most photogenic si Mary Love Lopez sa Panagbagat Festival gikan sa lungsod sa Poro. Miduyog si Pasigarbo sa Festival 2024 sila si Senador Francis Tolentino, kanhi Senador Manny Pacquiao, late Congressman Richard Gomez o kapikas niini nga si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, ingon man si celebrity host Boy Abunda. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. DA Western Visayas nag-turnover ng 3 greenhouse sa mga magsasaka sa Layon, Iloilo. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Gin-turn over sa Department of Agriculture Western Visayas ang 3 kabagong greenhouse nga may advanced drip fertigation system sa 3 ka Farmers Association sa Leon. Ang kada greenhouse nga nagkabalor sa 1 million pesos ginbaton sa Bukhari Farmers Association, Buga Farmers Association, kag Matabanako Farmers Association. Kada greenhouse may ara sa modernong nga teknolohiya nga direkta nga makahatag sa insakto nga kadamuon sang tubig kag nutrisyon sa kada pananom. Bangod sini gilalauman ang mas healthy nga mga tanom kag dalagko nga ani nga magaresulta sang pagbaskog sang lokal nga produksyon. Tuma naman ang pagpasalamat sa Leon Municipal Government sa ahensya sa buli nga ginpalabot sa ilang mga manguma kag nagpasalig nga ilagid nga gamiton ini sang husto. Gininggan man sang LGU mga manguma sang banwa nga padayon nga magduso sa mga pagbag-o sa pagpanguma. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Water District, ipinagmalaki ang climate resilient water supply nito. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
Gipasigarbo karon sa Davao City Water District DCWD ang supply sa mainom nga tubig sa dakbayan isip climate resilient. Kini mao ang gipamahayag ni DCWD spokesperson Giovanna Cresa Duhay Lungsod. Sumala pa nga bisan pa man nga dunay mga pagdaot sa panahon nga makaapekto sa supply sa tubig sa syudad. Nagapadayon matud pa ang aga sa kadaghanan sa mga konsumante nini apan bisan pa man na sinatian sa kadaghanan ang 24 oras nga way undang nga agas wala matud pa gibaliwala ang mga lugar nga walay tarong nga agas ug padayon kini nilang ginatutukan aron maserbisyohan. We can claim that Davao City has achieved not ang ginatawag nato na climate resiliency in terms of water service. Kay ato ang napamagpudan during the time of El Nino when every place in the country has been experiencing drought. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, Sitio Tabinas, isang geographically isolated and disadvantaged area sa bayan ng Carmen, Surigao del Sur, pinagkalooban ng health station. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nahatagag katumanan ang dugay ng gipangandoy sa indigenous community sa Sitio Tabinas, lungsod sa Carmen, Surigao del Sur, nga mao ang pagbaton og health station. Pinaagi kini sa pagpundo sa DOH Caraga Health Facilities Enhancement Program ubos sa inisyatiba sa Rural Health Unit sa nagunang tinguha nga kahatagan ang komunidad og access sa programang panlawas. Gilauman nga dako kini ikatabang sa hinanaling paghatag sa serbisyong panlawas, ilabi na sa mga bata, mabdos nga mga nanay ingon man sa mga katigulangan. Sigon ni Carmen Mayor Jane Plaza, padayon ang pagkutay tali sa kagamhanang lokal, DOH o guban mga sektor subay sa gitinguha sa Universal Healthcare sa Administrasyong Marcos, diin matag usa dapat mabati ang mapagkalingang serbisyo. Sa kalayo sa Sitio Tabinas, gikinahanglan panglatason ang 2 oras aron maabot ang sentro sa munisipyo ug gumikan kay usa kini ka geographically isolated and disadvantaged area. Dugay usab nga panahon nga nahikawan kini sa nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Humingi ng insights ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Local Government o BLGF mula sa mga stakeholders at private sector para sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act or RA 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act or RP-VARA. Ito ay upang matiyak na ang IRR ng batas ay highly inclusive at tutugon sa lahat ng issues at kondisyon ng sektor. Ang RP-VARA ay nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hunyo 13, taong 2024 upang magtatag ng isang makatarungan, pantay at mahusay na sistema ng pagpapahalaga sa real property sa Pilipinas at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga local government units o LGUs na maging financially self-sufficient. Layo ng bagong batas na bumuo ng isang sistema na magpapahalaga ng mga real properties alinsunod sa international standards na magagamit sa local at national taxation at iba pa.
Target din ng RPVARA na i-professionalize ang mga assessors at ihiwalay sila sa technical aspect ng valuation process sa political aspect ng taxation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI ang 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI rankings nito na nagpapakita ng mga nangungunang lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Ngayong taon, nanguna ang Quezon City bilang pinaka-competitive na lungsod sa bansa na nakapagtala ng mataas na puntos sa ilang kategorya kabilang na ang government efficiency at infrastructure. Samantala, napanatili naman ng Cainta sa Rizal ang titulo nito bilang pinaka-competitive na munisipalidad na nagpakita ng matibay na performance sa economic dynamism at resiliency. Ilan din sa mga nanguna sa listahan ay ang lalawigan ng Rizal, ang lungsod ng Naga sa Camarines Sur, munisipalidad ng Canavid sa Eastern Samar at Kauswagan sa Lanao del Norte. Sinusuri ng CMCI ang mga lungsod at munisipalidad base sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency at innovation. Pangunahing inisyatibo rin ito ng DTI na naglalayong hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na pagbutihin ang kanilang serbisyo at makaakit ng mas maraming pamumuhunan. Ang index ay ginagamit din ng mga negosyante bilang gabay sa pagtukoy ng mga lugar na may mataas na potensyal para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo at nagsisilbing benchmark para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at mga oportunidad sa ekonomiya sa mga lokal na komunidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ligtas na sa human consumption ang mga isda mula sa ilang karagatan sa Cavite matapos ang oil spill sa Limay, Bataan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, nakapasa na sa 3 magkasunod na sensory evaluation ang mga sample ng isda sa karagatan ng Naik, Ternate, Kawit at Maragondon. Isinagawa ito ng BIFAR mula sa buwan ng Agosto 7 hanggang 21. Samantala, ang mga isda naman sa 5 karagatan ng Bacoor City, Cavite City, Noveleta, Rosario at Tanza ay nananatiling hindi pa ligtas kainin. Kailangan pang maipasa nito ng 3 magkasunod na pagsusuri sa mga sample ng isda bago maideklarang ligtas kainin. Ang mga isda at iba pang seafood products sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Metro Manila ay nauna nang idineklarang ligtas sa human consumption. Pagtitiyak pa ng BIFAR na magpapatuloy ang kanilang isinasagawang on-ground monitoring at assessment sa mga potensyal na affected fishing area at sa mga komunidad sa paligid ng Manila Bay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi mapigilan si Jordan Adams buong laro kung saan ang American import ay trinangkohan ang San Miguel para sa 128-108 panalo laban sa kulang-kulang na tao ng Blackwater sa PBA Season 49 Governors Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakapagtala si Adams ng 50 puntos kung saan nakatirada ito ng 6 sa 10 pagtatangka sa 3-point area. Bukod sa puntos, nakalikom din si Adams ng 11 rebounds, 4 assists at 3 steals para tulungan ng Beermen na panatiliin ang kanilang malinis na record sa 2-0 sa Group B. Bagsak naman ang bossing sa 0-3 kasunod ng pag-alis ng kanilang import na si Ricky Ledo.
Ilan din sa mga local SMB players ang nakapagrehistro ng double-digit scoring sa pangungunan ni CJ Perez na nakapagtala ng 14 na puntos, 7 rebounds at 4 na assists, habang nag-ambag sina Junmar Fajardo ng 13 puntos, 12 puntos kay Jericho Cruz at tig 10 puntos kina Chris Rosales at Vic Manuel. Samantala, pinangunahan naman ni Troy Rosario ang bossing sa nagawa nitong 25 puntos at 6 na rebounds, habang nagdagdag si Cedric Bearfield ng 16 na puntos. Gumawa din sina James Quecoteye at Jewel Ponferrada ng tig 11 puntos at 10 puntos kay Christian David. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit naputol ang kanyang paglalaro, nag-iwan ng marka si Russian spiker Marina Tushova sa kanyang unang paglalaro sa Premier Volleyball League o PVL. Dinala ni Kushova ang koponan ng Capital One sa pamamagitan ng kanyang lakas na gumawa ng puntos para dalhin ang Solar Spikers sa quarterfinals. Halimaw ang performance ni Tushova laban sa HD Spikers, kung saan nakapagtala ito ng panibagong record sa PVL na may pinakamaraming nagawang puntos sa isang laro na 50. Subalit hindi pa rin ito sapat dahil natalo din sila sa loob ng 5 sets, 19-25, 34-36, 25-16, 25-22 at 12-15 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Ito ang ikatlong pagkakataon na binasag ni Tushova ang record sa Reinforced Conference, kung saan una niyang nabasag ang record ni Priscilla Rivera ng Dominican Republic na 44 ng 1 puntos sa panalo ng Capital One laban sa Chocomucho noong Agosto 3 at binura niya ulit ito pagkalipas ng 1 linggo sa 5 set na panalo laban sa NX-LED sa 49 na puntos. Laban sa HT Spikers, nakapagtala ang 6-foot hitter ng 47 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Sahog pa ang 16 na excellent receptions at 12 excellent digs. Dahil sa impresibong performance na ito, ginawaran si Tushova ng PVL Press Corps Player of the Week Award, kung saan tinalo niya sina Oli Ocaro ng Akari, Erica Staunton ng Creamline, Lena Samoilenko ng PLDT, Wilma Salas ng Petrogas at Jel Cayuna at Riri Meneses ng Signal. Nagtapos naman na may kabuang 300 at 1 puntos si Tushova sa paglalaro nito sa Capital One at dinala niya ang koponan sa kanilang kauna-unahang playoffs pagkatapos manalo lamang ng 1 laro sa nakalipas na All-Filipino Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ni NCAA Season 100 Management Committee Chairman Hercules Calianta na hindi nila sinasara ang pintuan sa pagkakataon na dagdagan ng iba pang klaseng sports ang torneo katulad ng weightlifting at gymnastics. Sinabi ni Calianta na isang dating weightlifter din na ang 2 sporting event ay posibleng masama sa NCAA balang araw. Subalit napakamahal raw ng kagamitan na kailangan sa gymnastics at weightlifting, kaya't posibleng sa mga nalalapit na season ng NCAA ay baka maisakatuparan na ito. Tumaas ang popularidad ng weightlifting at gymnastics ngayon dahil sa matagumpay na itinaguyod ito sa mga nakaraang Olympic Games. Kamakailan lamang ay nasungkit ni gymnast Carlos Yulo ang 2 gintong medalya para sa floor exercise at vault event sa Paris at ang kauna-unahang gintong medalya na nakamit ni weightlifter Heidelin Diaz sa Tokyo Games. Sa kasalukuyan, ang mga events sa NCAA ay kinabibilangan lamang ng men's basketball, men's at women's volleyball, athletics, men's football, beach volleyball,
tennis, taekwondo at cheerleading. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Muling nagsama-sama ang mga pinakaunang housemates ni Kuya o yung batch 1 ng Pinoy Big Brother upang ipagdiwang ang kanilang pagkakaibigan na umabot na ng halos 2 dekada. Sa social media post ng dating mga PBB housemate na sina Say Alonzo at Nene Tamayo, makikita roon ang pagsasama-sama nila o reunion ng ilan sa mga housemates, kabilang na sina Cassandra Ponti, Raquel Acosta, Chicks Alcala, Jason Gainza at si Sam Milby. Unang meet up pa lamang yan ng dating housemates pero looking forward na itong si Cassandra Ponti sa susunod na pagkikita nilang mga housemates. Kung inyong matatandaan, unang umere ang unang season ng Pinoy Big Brother sa ABS-CBN noong August 21, 2005. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa natin chika for today, bahagi na ng Philippine Navy ang kapamilya star na si Karina Bautista matapos nitong makumpleto ang short training course. Sa kanyang Instagram ay ibinahagi ni Bautista ang ilang tagpo mula sa graduation ceremony habang suot ang uniforme ng Philippine Navy. Makikita sa caption ang mga katagang SN1 Karina Bautista, Res from BCMCCL 09-24PH na kanyang ranggo sa Navy. And isa lamang si Karina sa mga celebrities na nagpa-enlist sa Armed Forces. At ilan sa mga ito ay sina Rocco Nasino, Geneva Cruz, Ronnie Liang, Gerald Anderson at si Nadia Montenegro. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At ito pa ang chika, nagpasalamat ang SB19 member na si Stel Ahero sa kanyang mga tagahanga o mas kilala sa tawag na 18. Partikular na ipinagpasalamat ni Stel ay ang award na kanilang matatanggap mula sa Billboard Korea na Billboard K-Power 100. Kasama rin sa nakamit na tagumpay ay ang 2024 Billboard Fan Army Face Off. Sa isang panayam, nagpasalamat siya sa dedikasyon na inilalaan ng kanilang mga tagahanga para sa tagumpay ng grupo. Ibinahagi nito na ibang-iba ang suporta na natatanggap nila mula sa SB19 fans. Talagang hindi raw sila natutulog at iniaalay daw nila ang kanilang oras o inilalaan nila ang kanilang oras para suportahan ang isa sa pinakasikat na P-pop group sa bansa. Nagpasalamat din ang SB19 member sa mga naging efforts ng kanilang fans at hangad ni Stel na ipalaganap ang kultura ng Pilipino sa mundo. Sa huli ay nagpasalamat ito sa Panginoon sa tuloy-tuloy na biyaya at sa pamilya sa tuloy-tuloy naman na suporta.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin, chika, for today, usap-usapan ngayon online ang social media post ng actor celebrity na si Kate Valdez matapos ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland. Bukod kay Kate ay kasama niya sa isang litrato ang Japanese vlogger na si Fumiya Sankai na kapwa na sa parke. Sa caption ng Kapuso actor, nagpasalamat ito kay Fumiya at ginawang espesyal ang kanyang kaarawan. At nagpasalamat rin ang Japanese vlogger kay Kate. Dahil sa Instagram post ni na Kate at Fumiya ay maraming netizen ang nagtatanong kung magkarelasyon na ba sila. At yan ang ating malalaman dahil sa ngayon ay wala pang pahayag ang dalawa sa totoong estado ng kanilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site, sa Tinang, sa studio kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at segmentong balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.